Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ng mga maiinit na balita. Alam nyo, grabe grabe. Pahiyaho si Speaker at si Marcos dito sa balita na to. Bakit to kanyo? Kasi yung plano nilang patalsikin, yung plano nilang i-impeach si VP Sara Duterte ay wala na. Pinis na ika nga. Sabi ng mga senador. Ilang mga senador. Bakit kanyo? Naku po, ipapaliwanag natin ngayong araw na ito. Naku, nakakatuwa ho ito. Palakpakan natin. Dahil yung kanilang maitim na balak, wala na, finish na. Kaya wag na, tama na yung masyadong pinag-uukulan ng pansin yan kasi mukhang delicates na, wala na mangyayari. Ang dapat pag-usapan ngayon ay yung kaduda-dudang eleksyon na naganap sa ating bayan at yung mga issue na mas mahalaga. Halimbawa, yung tinalakay sa issue ni Senator Bongo, yung sa PhilHealth, di ba? Yung meron pa kailangan taong bayan. Kasi kahit nga, di ba, sa ilang mga survey, nagsasabing hindi sila pabor na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga this is just politics. Tandaan ho natin na nakasulat ho yan sa batas, isang desisyon, ika nga, na ang impeachment, it's not about the guilt of the person. It's the trust of the people for that person to remain in the office. Diba? Yun po ang impeachment. It is not really for the guilt. Ibig sabihin, kung nais talaga nila ng guilt, dapat po sa korte ho ito isinampa. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Yung impeachment, hindi ho sinasabi nun pag nagsinabing na-impeach na yung tao na yon. Hindi ho sinasabi niyan, guilty siya. Ang sinasabi ng impeachment ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan, kaya dapat na siyang matanggal sa posisyon. Kaya nga pansinin nyo, ang impeachment walang kulong. Bakit? Kasi nga po, kung talagang totoong may nangyari at guilty yung tao, dapat po sa korte. Halimbawa, kung ang akusasyon ay pagnanakaw, dapat po sa korte yan. Kasi doon dinidinig ang mga criminal act, ika nga. Di ba? Ito pong impeachment ay political lamang. Mga kababayan, mukhang the tides is bleached. The tides has turned. Ika nga, ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Ibig sabihin, wala na. Wala na po, mukhang tagilid na. Kasi alam naman po natin, since impeachment is very political, therefore, susunod ang mga senador, ang mga kongresista, doon sa will of the people. Politics yan eh. Siyempre, they are pleasing the people because kung yan po ay mismong mga judge, ay yung mga senador, which is political in nature. Bakit? Sila po ay hinahalal ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi po sila ina-appoint. Unlike the judges na ina-appoint, ang mga politiko ay hinalal ng taong bayan. So, makikinig sa taong bayan yan. Anong nangyari noong 2025? Talaga nga namang olat. Olat si Marcos. Olat ang pambato ng gobernong ito. Pinaliwanag na natin kung bakit. Kasi nga, again, yung mga nanalo doon sa alyansa, they won not because of Marcos, but because of established name and the support of some religious group. It's not really on Marcos endorsement, ika nga. Bakit? Kasi nga, kung gusto natin talaga makita na meron pa pong endorsement power ang ating Pangulo, Marcos, Pangulo nyo pala, hindi namin Pangulo yan. Dapat nanalo yung mga katulad ni Abby Binay, nanalo yung mga katulad ni pangalan nito, yung si DILG, yung dinaig pa ang mga jowa ninyo. Kasi yung jowa ninyo laging wala. Si Abalos, pambihira mayat maya, nasa telebisyon. Yung iba nga napapanaginipan na yung pagmumukha niya. And yet, hindi nanalo. Even if ang talagang total endorsement coming from the government, from Marcos itself, with all the makinarya, walang nangyari. Ladies and gentlemen. So, kaya nga ngayon, iba na tono. Ipapakita ko sa inyo
ultimong si speaker, napahiya na. Sa tingin ko, ito yung opinion ko lang. Bakit? Kahit to siya, iba na tono niya. Ay, mamaya, papakita natin. Kaya ito muna, panoorin po muna natin itong balita about the impeachment at kung ano yung mga sinasabi ng mga senador. Mainit at tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. Yun, labag daw sa saligang batas. Malinaw po yan ha. Papakita natin. Tuloy. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basehan nito? Ang ganda ng title nila, una sa lahat. Maglagay ako ng title ito, pangalawa sa lahat. Tolentino sa kanyang pahayag. Magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at Anya, functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi... Bakit June 20? Okay, lilawin natin ha. Sa ating kalendaryo, ang katapusan ng Senate 19th ay 20. Magre-resume sa 30 o July 1. Okay? Magkakaroon sila ng parang break. Ngayon kasi, etong nakaupo ngayon, yung mga, kasi may mga inaayos pang batas eh. Ngayon po, ayan yung 19 Congress pa. Ibig sabihin, yung hindi pa mga nanalo ngayon 2025, mapapalitan na po sila. Matatapos sa 20. Sa 18, etong dinelay ni Escudero, ay talagang magigipit na sila para madesisyonan ng 20. Yung kalendaryo, yung impeachment, malabo nang madesisyonan ng 20. Kung madesisyonan po niya, napakahilaw naman po. So, mukha talaga pong tagilid na ho itong impeachment. Tinatapos by June 30, 2025. Sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang senador na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasing jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Bok, pakinggan natin, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yung Mika, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument ni Senator Francis Tolentino. Para sa kanya, pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress kasi anya ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process. Yan yung dalawang argumento ngayon. Okay? Remember, bakit po nagkaroon ng ganitong argumento? Because this is the first time. This is the first time, hindi ng impeachment. This is the first time yung katarantaduhang ginawa ng Kamara. Ano po yun? Yung last minute na ipinasa yung impeachment. Akala kasi nitong mga ulul na ito sa Kamara, nung nahabol nila, babagsak ang ratings ng mga Duterte. Ganun sila ka-ilusyonado. So pinilit nila, hinabol nila last minute. Ang hindi nila maintindihan, nakarma sila dito, mga kababayan. Bakit? That last minute, na akala nila yung ratings ni Sara Duterte bababa, lalong umangat, lalong ibinoto yung mga Duterte. As a matter of fact, ano katunayan yan? Yung mismong campaign manager ng alyansa, yan ang sinabi, isa sa mga rason kung bakit natalo ang alyansa. It's because of the impeachment. Nakarma sila ngayon dyan. Isa pang karma nila dyan, this is the first time na mangyayari yung hinabol. Last minute, ibig sabihin, wala
may batas na lahat dapat ay tigil after the kasi pinasa 19 Congress, so dapat during the 19 Congress ididinig tong impeachment. Ang problema, magiging 28 Congress na. Ang matindi pa dito, mga kababayan, isipin nyo ito ang sinasabi ngayon pagtatalunan pa. Pagtatalunan pa ngayon ng mga senador kung ano ba, yan ba ay pwedeng i-carry over? Kasi ang argument ni Cheese ay pwede naman daw i-carry over kasi yung natatapos lang daw ay yung legislative mga function nila like paggawa ng batas, etc. etc. Although the argument of Tolentino ay hindi, kasama lahat yan. Kasi nga, wala nang authority yung 19 Congress. Lahat po nun, matatapos na. Lahat po yung mga congressman na yan, tapos na. By Constitution, tapos na sila. Exit na sila. Papalit na yung 28th Congress. Nagkataon lang may mga na-re-elect. Kaya same yung ibang itsura na nandun. Pero imaginein mo yung mga hindi kasali. Hindi nanalo. So, hindi na talaga sila part. So, ngayon, magkakaroon pa ng argumento. Dalawang side. Kasama ba sa mawawala yung impeachment o yung legislative function lang ang mawawala? So, paglalabanan pa. Ngayon, mga kababayan, mukhang napakarami ng talagang syempre, nadala sila nagising sila sa katotohanan. Shit, tayong mainit. Sabi nila, ola tayo. So Duterte na tayo. Tandaan nyo, ang mga mambabatas, mga balimbing po yan. Ang dami po dyan gumanyan nung presidente si Duterte. Nung hindi na presidente si Duterte, biglang gumanon na. O, di ba? O, wala kayong alam, baka akala nyo na, ano yan, hindi yan ano. Ay, ano yan, iba yan. Sabihin ninyo. Di ba? So, ano ibig sabihin talaga? Lalong nakarma sila sa pagmamadali nila dito sa impeachment. Di ba? At ang impeachment trial book, sabi niya, ay hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically, pwede. Pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene at impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger parang mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng pahayag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bo. Yan. Pakinggan natin, Bo. Ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule dun sa pre-trial. Anong kanyang reaction dun? Alam mo, sinagot niya yan doon kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, sabi niya, tapos na rin yung session. So parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days din sasagot, tapos na nga rin dahil 6 na session days lang ang natitira nila para sa pag-resume nga nila ng kanilang sesyon ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule, walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President.
at siya daw mag-isa ang nagdesisyon yan na iurong yung schedule bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador dahil naniniwala nga sila dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte po. Okay, ulat ni Mian Los Baños live mula sa Ayan. So ayan ha. So kitang-kita naman po natin na talagang medyo magulo pa. Sinasabi hindi kasama yung legislative process na impeachment, pero at the same time may mga nagsasabi na ito'y tapos na. Ngayon, ano mangyayari? Botohan. Ayun. Pag sinabi mong botohan, diyan na po pumapasok ang politika. Pag sinabi mong politika, siyempre, will of the people. Will of the people ang matutupad po dyan. Maraming factor. Number 1, alam nilang naolat ang lahat ng alyansa at wala nang hatak si Marcos. Sabi nga nila, lame duck na daw ito si Marcos. First. Second, survey says ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. So, why would you go to the process? Diba? Pag go to the process kayo, malalaman ngayon kung sino may gusto mapa-impeach. Ilang percent yun na nagsasabing ayaw ma-impeach si VP Sara Duterte. Number 3, they all know, kaya nanalo itong mga alyansa na tulungan kahit papaano. Halimbawa, si Tulfo. Halimbawa, si Soto, tsaka si Lacson. It is because of the endorsement of the religious church. Like, for example, is Iglesia. Masyadong madiin po ang sinasabi ng Iglesia dyan. As a matter of fact, may mga balibalita nga tayo. I don't know if this is true or not. May mga balibalita nga tayo nung nakaraang eleksyon na talagang lahat daw na nag-pro-impeachment ay hindi binitbit ng Iglesia at that time. Ako, I do not have any evidence on that. But for sure, sa Maynila. Kasi siyempre, doon tayo medyo updated sa Maynila. Talaga namang hindi nila binitbit ang mga pro-impeachment. Although, some won, some natalo, it is because of questionable mga hakbang. Marami po tayong alam dyan, kaya lang mahirap Mahirap tayong magsalita dahil alam naman natin, kailangan ng ebidensya. Yung mga barangay captain, di naman magsasalita yan. Marami dyan, mukhang pera. Hindi, alam mo, sa totoo lang eto, marami tayong subscriber ng Banateros dito ng mga barangay captain. Pero ako nalulungkot ako Nalulungkot talaga ako sa kalagayan ng ating bayan. Paano tayo maaayos kung doon pa lang sa pinakaibaba, korap na ho tayo? Alam nyo yan. Kayo mga taga Maynila, alam nyo yan. Marami tayong subscriber ng taga Maynila dito. Tangina, ang dami nyong korap dyan. Pasensya na Ang dami nyong korap dyan. That's the truth. Alam nyo, mas gusto nyo ito, pero dahil sa hindi nagbigay, hindi nyo binitbit. Alam nyo yan. Kaya walang nangyayari sa bayan natin Akala ninyo, ay, banat ba, intindi mo naman kami. Kailangan namin ng ayuda, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng tulong ni congressman. Oo, pero putya, barya yan. Mantakin mo, nagnakaw ng 10 bilyon. Halimbawa lang, 10 milyon, ang binigay lang sa inyo 1 milyon. Baka nga hindi ganun ang comparison 100 milyon ang ninakaw, 1 milyon lang ibinigay sa inyo. Binigyan kayo ng barya, tuwan-tuwa na kayo. Pero hindi nyo maintindihan na mas matindi pa pala ang ninanakaw niyan in the long run. Bakit? Hindi umaasenso yung bayan nyo Yung lungsod nyo hindi umaasenso. Yung bulsa lang ninyo umaasenso. So, tendency talaga nga naman kawawa. Diba? Kawawa ho tayo. Oo, maaaring malaki kinita ng mga barangay captain. Yung mga, sorry pero this is the truth. And I know, wag tayo magmangmangan. Ang dami dyan, kaya hindi nanalo yung iba dahil sa last minute nagkasingilan hindi na nakapaglabas yung ibang mga kandidato. Kaya nanalo yung mga pro-impeachment pa. Kayong may kagagawan.
That's how corrupt our country is. Kaya wala tayong asenso. Huwag niyong asahan na may magbabago sa ating bayan dahil lang nagbago ang presidente. Huwag niyong asahan yan, mga kababayan. Kaya pansinin ninyo, kahit pumasok si Duterte, ang hirap niyang maayos ang bayan. Bakit? Corrupt to its core. Ultimong barangay captain, barangay kagawad, corrupt. Bigyan lang ng konti, 100. Wala na. Nasa iyo na boto. Paano mababago bayan mo? Naintindihan natin? Ganon ang Pilipinas ngayon. Oh, ngayon, buti, napahiya. Bakit ito napahiya? Ito kasi, akala nila, even if they won the election, everything would be on their favor. Hindi ho. Kasi may taong bayan eh. May taong bayan na magdidesisyon. Kaya nga, ito mga kababayan, ultimong si Speaker Romualdez, lumambot. Yung tao na yun, hindi lumalambot yun. Parang baka yun eh. Hindi dahil sa size niya, ha? Pero atigas at tao yun eh. Pero bakit tila lumambot si Speaker Romualdez? Kasi alam niya eh. Alam niya, shit, wala nang patutunguhan to. Kailangan ko ng medyo, hindi naman niya binawi, pero medyo relax mode na ako in terms of public perception. Kailangan. Tingnan niyo ito. Ay, sorry. Hindi. Ito. Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Nagulat ako nung sinabi niya ito, respetuhin na lang. Wow! Coming from you? Di ba? Totoo naman eh. Napaka mukhang magtataka ka kung bakit nang galing kay Romualdez yan. And tandaan natin, this is a cue. This is a cue from their leader. Yung magpo-prosecute, di ba? Natila, wait, naglaylo na yung ano natin ah. Yung presidente natin. Kasi presidente turing nila dyan eh. Kay Romualdez eh. Medyo hindi na siya ganun kadiin ah. Ay, ano na tayo? Laylo na tayo. Nakatutok si Jonathan Anda. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Chis Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Chis Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Chis Escudero. Feel na feel pa naman ito? Hindi, feel na feel niya eh. Hindi pa nga siya nananalo, feel na niya eh. Na siya ay magiging parte ng prosekusyon. Yeah? Feel na feel. Sabi niya, pagkakataon ko na ito para mag-convict at yung mga Duterte. Pero akala ko yung anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam. Tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial? O trial? He could have been more categorical. Categorical? So far as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. But it was not. Medyo iffy pa rin, right? Kasi pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all. tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution. Sabi ko sa inyo, hindi lahat na nag-i-English matalino. Kasi kayo, bilib na bilib kayo pag nag-i-English eh. Oh,
Alam mo, punta ka ng Japan. Doon mo marirealize. Hindi, walang biro. Sorry pero tayo mga Pilipino, bilib na bilib talaga tayo sa mga nag-English. Kahit yung mga vlogger, tuwan-tuwa kayo. Putang ina, magaling yan. Shit! English spokening niya pag nag-caption. Bilib na bilib tayo. Pero ang daming bobo dyan. Actually, dinadaan lang nila sa English para mukhang matalino eh. Pero tayo, bilib na bilib. Di ba? Eto, mga kababayan, kahit hindi po sa politika, kahit sa mga babae, pag nag-English, shit, social yan. Tangin, hindi tumatay yan, social yan. May babae bang di tumatay? Hayop yan. Hindi, ganun tayo kabilib eh. Ayun na, linis ng pepe. Sorry. Sorry naman. Sorry naman! May mga bata pa naman nanonood dito. Delete. Hindi kasi ganun tayo, nabibuisi talaga ako pag may mga ganyan tayong kaugalian eh. Yung pag nag-English, pero pagka Tagalog, wala, bobo ka. Hindi, pag nagpunta ka talaga ng Japan, diyan mo marirealize. Sa kanila nga, pag nag-English ka, parang, hindi kasi walang biro ito. Nung una, nagtataka ako. Kasi, di ba, pabalik-balik na tayo dyan. Nako, siguro yung passport ko, wala nang malagyan. Nantatak sa sobrang dami punta dyan eh. Walang biro, kahit tingnan yung passport ko. Kahit mismo yung pagka nag-ano na ako, nag-duty free, ang tawag doon, yung tax free. Hindi na nila mahanap eh. Asan ba dito? Tatanong na nila, hanapin mo nga. Ganun na eh. Alam mo sa kanila, nung una, sabi ko, bakit kaya minsan masungit itong mga Japanese na to? Bakit parang ayaw nila makahihalabilo? Kasi sa kanila, language barrier. Hindi sila yung tipong pag nag-English ka, wow, ang galing mo, Brad, ikaw na ang foreigner. Ganun eh. Hindi. Sa kanila talagang, yung pagmamahal nila doon sa kanilang lengguwahe na, ito yun eh, love namin ito. We are not interested in any other language. We are kung gagamitin namin sa work. Pero kasi tayo, ganun tayo eh. Even if di natin kailangan sa work, halimbawa lang, talagang we will try our best to learn from it. Basta parang, hindi iba kasi yung level mo pag nag-English ka eh. Pagka nag-English ka, mataas na uri ka ng sosyalidad, ng society. Pero pag Tagalog ka, wala. Squawk ka, jologs ka. Ganun ang dating eh. Ba't ko ba hinihirit yan? Pa-English kasi to deliver. Banat ba? Masyado naman mainit ang ulo mo sa English. For your information, I'm not. Why? Alam nyo ba major ko? Major in English. AB English. Yan ang graduate ko sa college AB English. Hindi ko nga alam paano ako nakagraduate dyan. AB English. Forthwith is forthwith. Forthwith is forthwith. Ibig sabihin daw, agad-agad. Ilang beses na yan nadidelay. Ang abogado naman ng ikatlong... Wag na. Siyempre, bias yan. Kasama yan sa prosecutor eh. Prosecution. Ay nako. Anyway, matindi talaga itong mangyayari na patungkol po sa impeachment. Kitang-kita nyo naman na talagang baling-bali. Ibig sabihin talagang wala na. Sa tingin ko ako, malaki talaga yung paniniwala ko na hindi na matutuloy ang impeachment. Kasi babagsak eh. Babagsak ang administrasyon because diyan sa impeachment, lalabas talaga yung tunay na kulay ng administrasyon na ito. Doon sa confidential funds na iginipit, last minute ibinigay, diyan lalabas yan. Confidential funds ng ibang mga departamento, lalabas yan diyan. Yung batas na nagsasabing hindi naman talaga dapat inilalabas kung saan nakalagay ang confidential fund. By law, hindi pwede yun. Kaya yung mga propaganda nila, matatabla. Ibig sabihin, mahaharangan. Ibig sabihin, mapapahiya yung propaganda nila. So, anong ibig sabihin nun? Mas lalong babagsak. At sinong ugok? Ikaw ay politiko. Sinong ugok ang gusto mong bumagsak ang
ratings mo pagdating sa tao. Remember, 2028 is just around. It's just in the corner of the street. Totoo, malapit na ho yan. 2025 na ngayon, 26, 27, andyan na, filing na yan. Oh. 2 taon na lang, sa totoo lang, 2 taon. Safe to say, 1 year na lang ang pinaka walang pormahan. Pero ngayon yan, tindi ng pormahan ni Ontiveros eh. Si Ontiveros, bida-bida na eh. O meron na silang Lenny at saka Ontiveros. Tapos yung mga Iminatics, may panlaban din kami, babae sa babae. So, sa amin din, sino? VP Sara at Iminatics. Ganun. Gusto talaga nila eh. Ewan ko ba? Push na push. Alam mo yung mga push na push kay Amy, halatang halata kayo. Huwag ganyan, hard sell yan. Halatang bayad eh. Sorry hindi, ito, just to be frank okay naman kung yung may mga ano tayo diyan, mga followers diyan na okay sila eh. Sa amin na nagmamatsyag kami. We just respect VP Sara Duterte. Oo. Ako rin naman eh, I respect. As a matter of fact, iba nga pananaw ko dun eh. Ang perspective ko, si VP Sara Duterte ginagamit na si Amy ngayon. It's the other way around. Di ba yung sinasabi nung iba nang gagamit si Amy kay Duterte? Tama, yun ang motibo ni Amy. Pero ako, sa tingin ko, ginagano ni VP Sara Duterte. Siya na ngayon na nang gagamit kay Amy. Kasi, perception ng tao, especially the international community, bakit ang kapatid nung nakaupong presidente ay against sa gobyerno? There is something wrong. So, sinasakyan niya. Yeah? Pero tingnan mo, baka last minute, ilaglag niya yan. Baka last minute, bitawan niya yan si Amy. Sa tingin ko kaya nga yung mga push ng push kay Amy ever since, sorry to say, halata tuloy. Huwag niyo masyadong i-push. Huwag hard sell. Mantakin mo, you are not known during the Duterte time. You are nothing. You came from nowhere. Walang pumapansin sa'yo, hindi ka kinakausap, wala. Hindi ka parte nung kampanya nung 2016. Wala ka talaga. Bigla kang sumulpot out of nowhere. Claiming na Duterte ka pero mas topic mo si Amy. Tanga na lang ang hindi makabasa sa'yo. Yun ang tandaan ninyo. Tanga na lang ang hindi makabasa sa taong ganyan. Wala akong tinutukoy. Wala. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo huwag tayo mag-question na ng loyalty dito sa mga Duterte. Kasi yung iba dyan, pati ko, pinag-aaway nila kay VP Sara Duterte. Di ka, maka-Duterte ka, pero si Tatay Digong, hindi si VP Sara Duterte. Tanga. Tanga na lang talaga. Hindi, walang ganoon. Duterte. Talagang tayo, solid. Diba? To its core. And we all know. Nag-sorry si VP Sara Duterte, endorse niya si Bongbong Marcos. Okay, go. Push natin yan. Presidente 20. Minsan nga may humirit pa dyan. Tanginang hihirit siya. Natawa ako eh. Sabi, tingnan natin ang loyalty ni Banat Bay. Kasi tatakbo si Kibuloy at saka si pangalan nito. May isa pa siyang binanggit. Nakalimutan ko na. Kung kanino siya papanig. Kung VP Sara. Una-una, napakalabo ho. Knowing Pastor Kibuloy, napakalabong kalabanin niya si VP Sara Duterte. Napakalabo. Napakalabo po nun. Mangyayari lang yun kung mismo si VP Sara Duterte sabihan niya si Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy, mauna ka na. Ikaw unang tumakbo. Suportahan kita. Yun lang. Mangyayari lang yun kung ganun. Pero yung magtatapatan niya si VP Sara Duterte, you are questioning the most loyal follower of Duterte and supporter of Duterte. And this person, hindi lang daldal yan. Nakatulad ng mga vlogger niyo. Hindi lang daldal yan. Everything. Financial, people, group, suporta si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Best friend na sila ng mga Duterte. Kung hindi nyo lang ayoko lang magsalita. Ayoko lang magsalita, mga kababayan.
Sobra ho ang respetuhan at pagmamahalan ng pamilya Duterte. Pamilya kasama si VP Sara Duterte kay Pastor Kibuloy. At si Pastor Kibuloy ganun din po. Kaya para i-package nyo kayong mga Iminatics, nakikita ko kasi sa comment pinapackage kami na parang Pastor Kibuloy kami at saka kay Tatay Digong. Hindi. We are with Pastor Kibuloy because SMNI kami. We are anchor of Banateros. Diba? Ang ganda pa ng bago naming OB. Panoorin ninyo. Napakaganda nun. Hindi, totoo. Diba? We are part of this SMNI. Aside from that, kasi Pastor Kibuloy has a vision for our country. Maganda ang plano niya, katulad ng plano ni Pangulong Duterte. Kung meron talagang masasabi nating continuity na kay Pastor Kibuloy yun kaysa kay Bongbong Marcos. Pareho sila talaga ng isip. Kasi both of them, ilang beses ko na pong nakausap. And I'm really privileged and happy and honored na makausap po sila. Pag kinausap nyo silang pareho, they have the same mind, the same love for our country. The same. Para hong si Traore. Ngayon inaaral ng Banateros yan, si Traore, yung sa Africa. Panoorin nyo po yan. Ang dami pong ginawa niyang maayos. Matindihong revolusyon ang ginawa nila para ayusin ang Africa, para maging independent. Tulad ng ipinaglaban ni Pangulong Duterte at nais ipaglaban din ni Pastor Kibuloy. Yung independent sovereign state. Hindi sunod-sunuran sa puti. Hindi sunod-sunuran. Kahit po sa incheck, hindi rin po. Ako galit po ako sa incheck Ayoko nga yung mga incheck Ang gugulo-gulo niya mga yan. Pero, hindi ibig sabihin awayin. Diba? Wag natin, una-una hindi naman sila nakikialam sa politika natin That's bullshit. In the history of the Philippines, never nakialam ng politika ang Chinese sa atin. Never. Kalakal, oo. Talagang uubusin nila ang pera mo pag sa negosyo. Totoo naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo not just in our country, but in the entire world. Nakita kayo sinakop ng China? Yun talagang masasabi mong siguro, maybe, sasabihin na iba, Taiwan. But remember, it is part of China before. So talagang, until now. So ibig sabihin po, talagang inaano nila yan. Ini-insist nila, kaya nga di ba yung sinasabi nila na province nila ang Taiwan or something like that. Di ba? Kasi talaga naman ganun, yun yung pero hindi sila yung pupunta sa ibang bansa, sasakupin yung ibang bansa. Wala. Hindi natin sila papayagan. Matindi ang ating pagtayo na ang ating bansa ay ating bansa. Lahat ng island na nasa atin ay atin. Di ba? Yun po ang talagang pinaninindigan natin. Yun po ako, talagang pro-Philippines po ako. Pero kita ninyo, mga kababayan, etong nangyayari sa bayan natin, kitang-kita natin kung anong direksyon ang mangyayari sa atin pag pinahintulutan natin etong mga politiko na ito ay manatili sa ating bayan. Paano ang ibig ko sabihin? Pagdating po sa impeachment, this is a political process. Impeachment, it is something na nakadepende sa taong bayan. That's why I'm asking you na magsalita tayo. Huwag tayo magrebelde. Ayan, ay ayaw ko. Hindi ako pabor dyan. Pero patuloy natin isigaw ang ating mga tinig hanggang marinig. Kasi sabi ko nga sa inyo, politika yan They must hear the cry of the people. The state should be should be under the people. Hindi po dapat yan sunod-sunuran sa mga politiko. Politicians, they are to govern. To govern means they need the people. Kaya nga govern Kaya nga government is to govern. Without the people, the government is useless. You understand? So dapat the people sabihin natin yung mga gusto nating sabihin. Pag disagree tayo, ilabas natin. Kaya ako natutuwa ako doon sa mga tao sa Dahig. Yung mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na nag-gather doon. Nakakatuwa. Palakpakan natin sila, mga kababayan. They are so kasi hindi ho madaling alam nyo naman sa ibang bansa. Grabe ho mga trabaho ng mga tao dyan.
isa, dalawa. Kasi to survive sa ibang bansa, mataas ang standard of living dyan. So ibig sabihin talagang they have to keep on working. Sa atin hindi eh. Sa totoo lang, mas madaling mabuhay sa atin. Kaya nga yung mga foreigner punta ng punta dito eh. Bakit? Ang baba ng presyo dito eh. Sa atin nga, may panahon pa tayo mag-inuman, tumambay sa karsada eh. May panahon pa tayo mag-basketball na nakapa eh. Gawain ko yan nun eh. Totoo po. Kasi nga ho, hindi ganun eh. Sa kanila, wala na. Minsan wala nang time eh. They have to keep working. Di ba? Normal ang may dalawang job sa ibang bansa. And yet, nagawa ho nila magtipon-tipon to support the Duterte. And I applaud you. Very good, very good. Kung sino man ang mga organizer dyan, I hope to meet you soon. Hindi, magpupunta po si Boss Dada dyan. Magpupunta po si Boss Dada, susundan ko po siya. Yun. Abangan ninyo po Alam nyo kung saan ako inggit-inggit sa mga taga-Netherlands? Yung picnic nila. Sarap nung picnic nila. Diba? Hindi, kasi alam mo, sa totoo lang, ako kahit pag sa ibang bansa ako, talagang minsan mas gusto. Yung mga unang araw, dalawang araw, gusto mo matikman yung local food di ba? 3. Pero pagka inabot ka na ng 1 linggo, naghahanap ka na ng sinigang, adobo, di ba? Yung mga masasarap na kaldereta, sisig, hinahanap mo na yan eh. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko yung mga video-video na nakikita ko sa social media. Nakakatuwa. Sana ma-meet ko po kayo in the near future. Very, very near. Magugulat na lang kayo nandyan ako. Sa loob. Nakasama pala sa inaresto eh. No? Antay tayo. Pupunta po tayo dyan. Anyway, may matinding balita ngayon. Grabe ho ito. Nakakatakot Alam niyo yung NCAP, di ba? Dun sa NCAP, marami pong nagtatakip ng plaka ngayon. Yung tinatakpan yung plaka, alam niyo yun, di ba? Natakpan nila. Yung mga lalo na yung mga nagmumotor. Pero mga kababayan, gumawa ang bagong batas ngayon. Criminal na daw ang magtakip ng motor. Ng plaka ng motor. Oh, may kasama ng kulong. Naku po, kaya kayo kung yung mga nagbumotor, huwag yung takpan, tanggalin nyo na lang. Biro lang. Gago! Hindi, huwag yung takpan, bawal daw. As in, magiging krimen na ho ito. O, totoo, kaya, eto, importante, kaya gusto ko ito i-discuss kasi marami sa ating mga kababayan nagbumotor. Kahit po ako, nagbumotor ako delicates yan, Si Attorney Greg Puwalang po ng LTO. LTO yan. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig po sa inyo. Opo, at ngayon nga po, sabi ko nga nung una na maliban dito po sa JAW, yung administratibong kaso na kakaharapin po noong mga nag-tamper o nagtatago ng mga plate number ng mga motorista na 5,000 at saka yung kanya pong mga kaukulang pong admin penalty, meron pa hong isang batas na maaaring ipatupad dito pong Motorcycle Crime Prevention Act as amended. So can you just explain first, ano po ang provision nito na inyong gusto ipatupad? Tama po, Manong Ted. Under Section 12 po nung Motorcycle Crime Prevention Act as amended, ay nakalagay po dito, erasing, tampering, altering, and forging, imitating, covering, or concealing a number plate or readable number plate, or intentionally using such erased, tampered, altered, forged, imitated, covered, or concealed number plate or readable number plate shall be punished with imprisonment ranging from 6 months and 1 day to 2 years or a fine of not more than 10,000 or both. Yun po may kulong po sa ating pong bagong batas, Manong Ted. Kumbaga, attorney, criminal offense na po ito. Nako po, patay tayo dyan. Tama po, Manong Ted. Tama po, Manong Ted. Although this was lowered po, yung penalty po nito was lowered due to the amendment. Dati po ito ay mas mataas po ang penalty, pero hindi po inalis nung amendment yung pong criminal liability po nung pong pag-imitate or pag-cover sa mga plaka po.
which applicable po sa motorsiklo. Okay, sige po. So ang sabi po ninyo kahapon, ito na po ang ipatutupad dito po sa mga magtatakip, magtatago po, mag-alter ng mga plate number nila, particularly po itong mga motorsiklo na umiiwas sa NCAP? This would be in addition po sa administrative liability po per JAW, Manong Ted. Okay. Ito ho munang sinasabi ninyo na nakatanggap na po kayo ng report sa MMDA ng mga ano ho ito, pictures ba ito, video noong mga gumawa nitong uri ng krimen na ito? At ano po ang inyong gagawin? Opo, meron po si MMDA po nag-turnover po sa atin kahapon ng files na mayroon po mga pictures po na tinakpan yung mga plaka, meron pong nanggaling po sa kanila, sa kanilang camera, at meron din po naman yung mga nanggaling po sa social media. Okay, so kapag ho ganyan, attorney, sa ilalim po ng batas, paano po ninyo ito maipapatupad na batas? Itong particularly po, itong criminal case na ito, dito sa mga nagmamaneho ng motorsiklo? Opo. Doon po sa mga itinurn over na po ng MMDA kahapon, na continuous naman po ang aming coordination sa kanila para po ma-check po yung ibang camera na kung saan dumaan pa po itong motor na ito para po makita natin yung ibang unique identifying marks po ng mga motorsiklo. Pero yung simula po kanina lang po nakatanggap rin po ako ng video galing po kay Sir Gabriel Go. Mayroon po silang hinuli, nakita po nila sa camera na nagtakip ng plaka, tapos iniradyo po nila ito sa mga ground law enforcers. Hinabol po, tinikitan po yung motorsiklo, tapos iti-turn over po sa amin para po naman po sa Shokos, and yung pong pag-file po natin nung criminal case based on the new law po. Okay, ganito, attorney, no? Kasi una po, ang ating ding adhikain naman dito, siguro you will agree na ang atin dito, ayaw nyo naman siguro magpakulong ng tao, di ba? We'd like to, magbigay ng tanda, sumunod kayong lahat, huwag niyong gagawin yan, di ba? I'm sure yan ho ang ating munang adhikain dito, di ba? Opo. No? Tama po. Tama po, Manong Ted. Oo. Kumbaga, para magkaroon ng babala sa lahat. So, sir, hindi ho ba, kasi criminal offense ito, so kapag nagradyo yung taga-MMDA na may dumaan dito, nakita namin may takip, inabangan doon sa kabilang kanto, at nahuli siya ng enforcer in flagrante, caught in the act na may takip ito, hindi lang dapat, di ba, ticket yan. Kasi kung gusto mo maging example, no? Oo. Di ba, ang criminal offense yan eh. So, di ba dapat yan hindi lang ticket, on the spot, dadalhin mo yan sa presinto, sa pulis, ng gano'n, yung pulis magsampa sa kanya ng demanda, at maaari nga dalhin ka agad dito sa fiscal kasi caught in the act ito, criminal offense ito. Tumawag kayo ng media, i-broadcast natin to, tago lang yung mga pangalan siguro o mukha ng offender dito para magbigay ng babala. So ito, kakasuhan ito kung sakasakalit may kulong ito. Di ho ba ganun dapat ang proseso niyan? Hindi yung caught in the act mo na, magso-show cause order ka pa, criminal offense ito eh. Tama po, Manong Ted, napakaganda po nung inyong observation at suggestion. We will coordinate po ibababa po natin yan sa ating pang mga law enforcers, and we will coordinate also with PNP and MMDA po. Ganyan din po kasi ang ating pong mga ginawa naman sa mga colorum naman po. Marami po tayong mga nakotindaak at diretso po sa presinto at kinasuhan. So we will do this po dito po sa pagtatakip. Ito mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo kasi napaka-importante. Ayan po. Difference between criminal case and civil case. A case filed by the state, ibig sabihin yun yung sa criminal. Ibig sabihin, yung mismong gobyerno ang magkakaso sa'yo. Kasi nga, batas po ng gobyerno yan. Sa civil case, yung pag-aawayan nyo ng dalawang tao, private. Okay? So, ang purpose ay to punish the offender, yung sa criminal case. Ang purpose sa civil case is to compensate the wrong party. Sabihin, compensate mo yung nagawa mong mali sa isang private citizen.
At file nito, government ang mag-file sa ano naman po sa civil case ay ang private. So sa madaling salita po mga kababayan, matindi po itong pagtatanggal o pagtatakip ng plaka. Ito'y criminal case. May kasama pong kulong yan. Ang problema ko lang ho dito mga kababayan, itong mga MMDA, parang kasi nung tinatanong siya dito, ano na ba proseso, parang kasi sinasabi nila nag-uusap pa. Parang magpapasya ka ng batas na nag-uusap pa, hindi pa pala ayos, ina-announce nyo na, lalong gumugulo ngayon eh. Diba? Yun ang sa akin. I mean, kung talagang meron na kasing existing na batas na ganyan eh. So, kung yan ipatutupad nyo na, sana ayusin nyo kasi ako against po ako dyan. Siyempre, totally against ako doon sa mga nagtatakip ng plaka. Hindi naman tama din yun, di ba? Kailangan talagang managot sila. Pero linawan nyo, baka mamaya yung mismong enforcer, hindi niya alam ang gagawin niya. Pag nahuli niya. Kasi a criminal act, pag nahuli mo on the spot, ibig sabihin nun, pwede mo siyang dakpin, ikulong. Tapos, pagdating doon, yung prosecutor, yung dadalhin sa piskal, tapos, pwede kang mag-bail doon. Pero, dinampot mo na yung tao kasi nga, it's a criminal act. Alam ba yan ng mga pulis? Na yung pagtatakip ng plaka ay isang criminal act? Alam ba yan ng mga enforcer? Alam ba yan ng mga motorista? Kaya nga MMDA or LTO, particular pala dito LTO, sorry, not MMDA, LTO, ayusin nyo naman yung mga ganyan ninyong batas. Kasi alam nyo ho ba, nasa motor lang ito. Sa kotse, iba. Kasi nga may batas tungkol dyan sa riding in tandem eh. Hindi mo nakasulat doon yung kotse, yung four wheels. So, dehado na naman ang motor dito. Sabi na nga ni MMDA, bawal dumaan sa underpass at saka sa overpass. Lilipad na lang sila. Natawa ko dun sa sinabi ni yung MMDA chairman. Ang mga motor bawal dumaan sa overpass. Pagkatapos, bawal din silang dumaan sa underpass. Saan sila dadaan? Ewan ko. Anyway, sana lang mga kababayan, kayong LTO, bago nyo ipatupad totally ito, magkaroon kayo ng talagang big announcement. Maybe press con kasama ang kapulisan. Hindi. Anyway, bida-bida naman si Torre. Isama nyo na. Baka mamaya damputin bigla. Hindi alam ang gagawin. Hindi ba, napaka-importanting maunawaan ng mga Pilipino ito. Kawawa na naman dito mga rider. Hindi sabi ko nga sa inyo ano ba? Paano yung mga wala pang plaka? Ang dami pa ho niyan. Paano yung mga kasama po ba yan dyan? Hindi, alam mo yan, linawin lang. Hindi naman tayo tutol sa batas. Linawin lamang po natin. Hindi yung bigla-biglaan na lang kayo na naman nag-a-announce ng... Ang hilig nyo mag-announce ng bigla-biglaan eh. Ewan ko ba sa inyo? Parang gusto nyo talagang... ladies and gentlemen, the government is there to make our life comfortable. Para maging komportable ang buhay natin, kailangan natin ng mga batas para sumunod ang tao. Tama ho yun. Pero, ipaliwanag ho natin kung ano yung proseso nun. Para at least, kahit ipatupad natin, walang confusion. Halimbawa, bawal pumatay. Alam naman ng tao na yan. Naipaliwanag siguro na yan. Alam ng tao. So talagang yung tao, hindi ko papatay. Makukulong ako pag pumatay ako. Pero dito kasi, parang, may krimen pala to. Krimen pala ito magtakip ng Although again, against po ako sa mga nagtatakip. Meron pa nga akong video dyan kinuhanan ko, nagtakip Pero, linawin lamang po natin. Para naman yung mga kababayan natin hindi nakukonfuse. Diba? Para hindi mga kababayan natin sumunod. Sa tingin ko kasi kung malinaw, alam ang adhikain yan, alam ang purpose niyan, alam lahat yan, susunod ang tao Kung malinaw na ipapaliwanag. Anyway, ang dami ng mga bayaran na mga vlogger dyan Bakit di nyo yan ipadiscuss kaysa sa tirahin kaming mga Duterte supporter na mayat-maya kami ang topic? Di ba nagbabayad naman? Hindi tong LTO nagbabayad
Nagbabayad naman ng gobyerno eh. I mean, yan yung dapat pinagkakaabalahan ni Yussi Claire eh. Yan dapat ang pinagkakaabalahan niya, yung paano may ahatid ang mga programa na malinaw. Yun dapat eh. O Yussi Claire, binibigyan na kita ng advice, unsolicited advice. Tawagin mo LTO dyan, magpaliwanag. Ibig sabihin, eto, explain nyo. Di ba? Anyway, marami namang media dyan na at least i-cover ng maayos. O, para maintindihan ng mga kababayan natin. Hindi yung gayang-gaya na naman tayo. Gulo-gulo nyo. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Anyway, mga kababayan, baka naman pwede makiusap ulit. Ayan, no? Ang subscriber natin, 47.9 na mga nanonood. Yung iba, nakikinood. I-check ko nga kung ano na yan, kung medyo umasenso na ba yan. Kasi dapat tumaas-taas na yan, ha? Kasi tagal ko nang ina-announce yan, mga kababayan, ha? Baka naman. Ayun. Ayun, tumaas na. Ang subscribe, ayun, no? Aba. Umangat na. Pakita ko sa inyo. Ayan. Masunurin naman pala kayo. Ang bait-bait nyo talaga. Palakpakan naman kayo lahat dyan. Palakpakan. Yan ang gusto ko sa inyo. Huwag kayong matigas ang ulo, ha? Pinagalitan. Ito. Ayan na ang bago. Yun. Lumabas na. Tumaas na. Ibig sabihin, nakita nyo yung isa? Sa taas yung non-subscribe eh. Mas mataas yung non-subscribe. Ngayon, mas mataas na ang nanonood na subscribe. 50%. 0.5. Baka naman pwedeng dagdagan yung mga 60-70% ng nanonood na kasubscribe. Kung pwede lang. Hindi kasi parang yung YouTube, parang ayokong bigyan ng ng mga gold plate. Hindi ako binibigyan. Nag-apply na ako ilang beses. Wala. Google naman. Konting Yung iba, yabang na doon sa ganun eh. Ako kahit man lang kapiraso, gusto nyo kahit na lang gintong kutsara, pwede na yun. Bigyan nyo naman ako. Google. Pati Google inaway. Hindi, biro lang po. Kung ayaw nyo po akong bigyan, walang problema. Malaya po kayo. It's okay. I understand. No problem. Hindi ko maintindihan ba't ako hindi nabibigyan yung placard na yan eh. Pero okay lang naman yan. Wala namang problema yan. Yung placard naman na yan isang simbolo. Although nakakatawa, pero kasi 1 point, ano ba to? 1.25 ano to? 1.251 ang subscriber na natin, pero wala pa rin yung plaka natin. Parang LTO lang